Shout out sa kalabaw. Nagpapahinga po ang ating alagang kalabaw. Nagpapahinga muna siya. Kasi siyempre napapagod din yan. Diba po? Pahinga muna siya. Nagpapahinga. Ating alagang kalabaw. Ito po yung isa. Hay, Diyos ko mga kachat. Well duck. Yun, Sana, well duck. ayun, dalawa oh. Dalawang ibon na nalilipan. Ano yan? Well duck. Yung pato po yan na may lahing ibon. Yung nagkakaano sa pato, kakawig. Pahinga muna yung alaga nating kalabaw. Yan po. Nakahanda naman po siyang anong oras basta gamitin. Pahinga muna ang kalabaw. Ito po yung ginagamit na pagpantay sa lupa. Tulad po niya, no? Pag maganda yung lupa, hindi siya malagkit at saka hindi patuyo, maganda yung hagod. Pantay. Yun po. Yun po yung ginagamit. Hinihila po yan ang kalabaw. Yun. Nakaano po yung kalabaw. Gusto nang humiga. Ayos po yung pag-upo niya, no? Pagod. No? Kahit ano siya, kahit maputik, gusto niyang umupo. Ikaw kaya umupo ka dun sa putik, gusto mo? Lamig. Sila ho kahit maputik basta malamig lang sa katawan, hihiga at higa yan kasi nainitan siguro sila ho. Nakaano pa sa putik, ano pa yung ulo niya, lagyan kaya natin ng unan. Ayos yung paghiga ng kalabaw. Nakahiga talaga siya. Hay mga kachad, ang hirap pala pag magsasaka lang. Pero at least proud kami sa pagsasaka. Dahil hindi makakakain ng mayaman kung hindi dahil sa amin. Oo. Kasi sila bumibili lang. Kami tinatanim. Mahirap na nga, pinapahirapan pa. Yun lang. Alam niyo kung bakit ako nagsalita ng mahirap na nga, napapahirapan pa. Kasi kapag nagbibenta na kami ng aming bigas, mura lang ang bili. Kaya yan ang sinasabi ko. Mahirap na nga, pinapahirapan pa. Wala tayong ika-unlad na pang sabi sa atin na tayo ang nagtatanim, tayo pa rin ang humihirap. Ibig tayong yayaman, no? Sila ang yumayaman, yung negosyante. Kapag kami ang bumili na sa tindahan, pinakamababa na presyo 58. Samantala tayo, pwede lang. Samantala pag kami ang nagbibenta, kahit 35 hindi pinibili. Pero kung tayo, pwede lang tayong humingi sa kapwa nating Maraming magsasaka. sinasabi para may binta lang namin ng mura kasi walang choice. Yan kinukuha yung mga sang bahay, maulam, pamasahe, lahat na. Yun talaga, oh. Tapos pagdating sa mayayaman, hindi na napapansin, no? Kung anong pinagdadaanan. Uy, kayo palang gumagawa ng bigas, ganito sana, para mayroon tayong kumita naman. Pero sakto lang yung kita ng magsasaka kasi sakto lang yung binibigay sa amin na tawag sila na lang nagtatansya, sila na lang ang gustong bumili, sila pang nagpipresyo. At least mga kachad, kahit mahirap lang kami, basta nagtatrabaho lang kami ng marangal, basta wala lang kami tao na inaapakan. Yun lang, yun ang maganda. Kasi parehas, kahit sila magkaroon sila ng yaman, pero kami mayaman kami sa kapwa-tao, no? Madali kaming oras na. Mahirap lang kami sa pera, pero mayaman kami sa pagmamahal. Ayun. Yan. Tulad dito sa kalabaw. Kung sa Tagalog, pangit lang kami pagmasdan, pero nasa puso na naman namin ang kabutihan. Ayun. Yan.
Kaso nga lang wala dito si Map- Jugs. Kahit maputik lang, basta marangal. Maputik lang yung katawan, pero malinis yung kalooban naman. Yun lang ang pinagmamalaki ng magsasaka. Tulad ng kalabaw natin, oh. Kahit siya ginagamit, basta wag lang saktan. Kita mo, naghintay lang, oh, nakahiga. Yun ang masipag din na hayop, oh. Sabi naman ng Sumusunod lang, oh. Ang sabi naman ng iba ng mga mayayaman, alam nyo, yung kinakain ko nating bigas, dahil sa pawis nila yon. Sabi ng iba, yeah! Hindi nila Sabihin, ang kinakain ng mga mayayaman na bigas, ayaw nila. dahil sa pawis ng mahirap. Ayaw nilang intindihin, no? Ibang pagkaintindi. Ibig sabihin, mahirap yan at galing yan sa katawan nila. Maputik yan. Hindi yan masarap bigas. Dito lang sa mga binibili na mahal, yung mga mahal na bigas, masarap to kasi mahal. Ako'y naglakbay na mag-isa upang aking kalimutan ang mga kapihan dinanas, igahanap ng kalunasan. Anong sagot? Ako'y anak ng isang mahirap, ngunit hindi ako nahihiya. Ngunit ako mayroon pang dangal, di katulad nyo mga api. Diba mga kasyad? Yun, oo. Yun ang parang kwento niya na talagang sabi niya ay walang inapakan. Talagang magsasaka lang talaga. Ako'y anak ng isang mahirap, maging salad sa yaman. Maagang nawala si ama at ang nanay ko naman mahina na. Naghihinanap ng lubusan. Inaapi, tinatawanan. Kami ang itinuring na basahan. Sila ba ay makatwiran? Paki-comment na lang po kung Comment na lang po, ano mga ang kayakyan. masasabi nyo at paki-like. Shoutout pala kay Paki-subscribe na rin Guitar Lesson. kung ano ang suggest nyo. Shoutout Yung po pa rin ang kay buhay Rosel. namin ng magsasaka. Sakto lang yung buhay. Shoutout pa rin kay Pipino Vlog. Ayaw ko tapos na siya dun magtanim kay Maulito Tamor. Lilipat siya rito. Tulad niyang kalabaw, oh. Pag siya ay tinawag, talagang gagawin niya yung makakaya rin niya. Tatrabaho siya dahil susunod siya. Yung buhay niya kasi, pag niyaya siya sa gawain, yun ang buhay niya. Sunod-sunuran lang siya, basta pakakainin lang. Huwag lang abusuhin. Yun ang kalabaw, oh. Mabait po yan, oh. Shoutout pala kay Manuel Bulido. Pumunta ka na dito mamaya, magtanim ka na mamayang hapon. Ito po yung ating mga kasamahan dito sa magsasaka. Sila po yung mga naghanap buhay na parehas. Pawis ang puhunan lang, basta mabuhay lang, pakain sa pamilya. Yung mga amin ditong mga kasamahan sa mga magtatanim, oh. Kami ang gumagawa ng mga bigas para makakain ng ating bansa. Pero kay ilang ang nailalabas, hindi naman lahat nailalabas. Kasi gumagawa rin ng bigas ang iba, ibang lugar. Ay, Diyos ko. Tapos ng plantsahin. Tapos ng plantsahin doon. Tapos na naman to. Makakapaghinga mo na pala tawag dito ay tawag dito si Undoy. Babae pala to, Inday. Ano Inday? Masipag po yung kalabaw namin yan. Yan. Kasi nagpahinga yung amo niya. Hindi naman siya papayag, hindi siya makapagpahinga, Kaya siya ginawa niya, siya sa putikan. Haros maligo siya sa putik, pero malamig sa katawan sila. Yun ang gusto nila kasi, maputik pero malamig yan. Diba Inday? Kumakaway-kaway yung buntot niya.
Salamat po dun sa mga magtatanim dun. Oh. Yun, pauwi na rin sila kasi parang ano na yung oras, pataas na yung oras. Nagugutom na yan. Kasi yung oras namin ito hanggang alas 9 lang pinakamataas. Mula ng alas 5. Pagdating dito sa Palayan hanggang alas 9 lang. Pagdating ng alas 9 mag-uwi naman kasi hindi naman, wala namang yung oras, walang amo. Ikaw lang magtatansya kung uwi ka, kung anong oras. Basta wag mo lang patagalin, wag mo lang paabutin yung patigasin yung taniman para hindi tayo mahirapan. Pinaka ano niya, pinaka UC, pinaka sigarilyo niya. Yun ang totoong talaga na naghahanap buhay talaga na walang halaga na dala. Kahit yung sigarilyo niya, tawag diyan mga recycle, gawa sa papel. At saka yung parang inaano na dahon, tabako, tama, tabako pala yun talaga. Yun talagang pinakamura kasi. Yun ang pinakaano sa dito sa Palayan. Yung tabako yun. Ano po yan sa apoy, ininit at saka dinurog para maging ano siya sa papel, maging usok. At saka may ano rin, tapang din yan, may ano yan, matapang. Tabako po yan, laman yan, no? Yun ang original na tabako. Purong natural, walang halong kinikal. Yun. Dito lang ng sigarilyo na galing sa kumpanya. Yan, sigurado yan. Yun ang ginagawa rin nila sa kumpanya. Pero yan, yun ang puro, yung original. Hindi na dinadaan ng sigarilyo, may iba't kinikal na yan. iba't ibang timpla. Yan, diretso lang. Ayaw ko gumamit ng sigarilyo kasi yung sigarilyo may kinikal na. Ito lang akin. Nagtatanim lang kami ng tabako. Ito na. Yun ang maganda kasi matipid. Yan o. Yan ang lagayan po niya. Yan ang lagayan ng mga talagang sanay sa bundok, sanay sa dito sa Palayan, sa magsasaka. Bordeaux. Ito. Ayos na, ano pa na siya, nakapagpahinga ng malalim. Maya rin ay uwi rin tayo. Kaya parang maano na rin, nakakatamad na dito sa Palayan magtanim kasi tanghali na. Maganda sanang panahon, no? Malamig lang, walang araw na mainit. Shout out. Sige. Ayan na po mga ka-farmers, ginamit na po ang ating alaga nating kalabaw at yung kaibigan po natin. Inano po niya isang beses pa, isang hagod pa po para sigurado po yung magtatanim na hindi mahirapan at saka hindi po siya parang siya pagtatanim, para hindi siya masyadong maghirapan talaga. Hagorin pa po ng isang beses, isang diretsuhan na hagod. Kasama po niya yung kaibigan nating kalabaw. Yun po yung ating mga kasama dito sa mga Palayan. Hindi na pala pa niya didiretso. Ano na po niya. Siguro sisilong na niya sa silungan kasi mainit na po yung alaga nating kalabaw. Baka siguro niya tapos po niya siguro baka isilong na po niya sa lugar na hindi inaano ng init, kasi ang kalabaw po hindi po yan sa init, hindi talaga yan sanay sa init.
Sige po mga ka-farmers, salamat po ulit sa inyo. Shout out lang po sa lahat. Paki-share na rin po sa video ito at paki-subscribe. Paki-comment na rin po sa comment section. Salamat po.